Magandang araw ho sa inyong lahat, mga kababayan. Ako si JDB, ang inyong abang lingkod. Pag-usapan naman natin ngayon itong the sources. Abay, inilaglag na ang mga sources no, sa kanyang programang Paninirang Puri itong si Maharlika Boljakera, si Claire Eden Contreras. Eto. Simuno nito. Narinig nyo kanina, sinalampak ko lang itong mismong galing sa PIDEA. O, tanginan nyo, PIDEA Leaks. O, sabi ni... Namura na yung PIDEA. Bakit kanyo naman namura na ni Maharlika ang PIDEA? Abay, kasi naman, akalain nyo, hindi man lamang po siya, hindi man lamang siya pinaniniwalaan, ika nga. Kumbaga, deadma. Deadma na lang itong si, di ba yung mga pinakita niya ng mga, kung ano-anong mga kabulastugan, yung mga kunwari, expose niya, yung mga dokumento, pero walang nangyari. Simuno nito. Tingnan nyo ha, kung inyong maaalala, ang dating kanyang inilaglag, wala namang iba kung hindi si Senator Amy Marcos. Ngayon, si Digong, inilaglag niya. O, ito uli. Narinig nyo kanina, sinalampak ko lang itong mismong ang nagpasimuno nito. Narinig nyo kanina, nadulas. I don't think na nadulas po. No, si Maharlika. Talagang sinadya niyang i-name drop na si dating Pangulong Duterte. Baka kasi kulang to sa kulang sa bayad. O kulang sa pansin. 'Di ba? Wala, hindi kasi siya binabackupan eh. Oh, never. Etong mga ginagawang pag-atake mula nang umatake ng ganito si Maharlika. Kung di ako nagkakamali, wala pang ni isang beses na hindi pa siya nababanggit man lang ni Digong. 'Di ba? Wala pa ako napansin. sinalampak ko lang itong mismong galing sa PIDEA. O, tanginan nyo, PIDEA Leaks. O, sabi ni... Polboronic issue. Si Duterte ang nagpasimuno nito. Narinig nyo kanina, sinalampak ko lang itong mismong galing sa PIDEA. O, tanginan nyo, PIDEA Leaks. O, Less ayuda ba? By the way, Ito naman, ito yung mas nauna. wala po sa akin ang polvoron video, okay? Hindi ko nakita. Okay, pero merong polvoron. Alam din ni Senator Amy yan. Alam niya yan, alright? But ako, gusto ko maging tapat sa inyo dahil hindi ko nakita yung polvoron video. Actually, may sa akin yan, may kumausap sa akin tungkol dyan, na i-release yan. At si Senator Amy, hanggang ngayon na lang ang taning mo. Kumusta ka na? Ikaw mismo ang nagsabi sa akin, okay, na si Lisa ay nag-uutos para bumili ng pulburon na gagamitin nilang sisinghutin. Grabe no, ang lakas ng loob nila ni Senator Amy Marcos magsabi ng ganun. Ako hindi ako naniniwala ako na na totoo yung ganyang sinasabi niya ni Maharlika. Pero 'di ba? Siguro hindi akalain ni Senator Amy Marcos na bandang huli ipagkakanulo siya nito. Oh, 'di ba? Ilan yung mga sources ito? Si Pebbles, si Chururut, tapos si Senator Amy Marcos, si dating Pangulong Duterte. Tolero na ba ang utak? Dami kaso. Ito pa ang PIDEA. Pinag-aaralan din o binabalak din, nakasuhan siya dahil po doon sa PIDEA leaks. Akala kasi nila, kapag nailabas niya yon, di ba? Ang taong bayan, magkakaipon-ipon na, magwawala na. Sasabihin na, naku, adik pala, nagbabatak pa rin Pangulo natin ngayon. Tapos di ba? Yun ang pini-insinuate nila eh. Nagdodroga, ganyan-ganyan. Tapos, ang lintik na ebidensya nila ay ebidensya na isang dekada ang edad, Sus Mariosep. Tapos nung panahon na yun, nako, napakatalino ng tao na kanilang tinutukoy na bangag. Doon lalo na doon sa impeachment ni Renato Corona. Tapos lagi pang present. 'Di ba? Hindi kaya parang ang mas bangag yung dumadalo sa Kongreso, pupunta roon, tapos hindi man lang makapag motion, bagkus parang lutang ang utak, manunood lang ng TV,
Pag, 'di ba, sa kantin. Tingin ko yun ang lutang, tapos maglalakad papunta ng mall o mamamasyal sa mall, tapos bibira ng uwi, 'di ba? Walang mga committee hearing na dinaluhan. Oh, tingin ko yun ang mas ano, yun ang mas bangag, eh, 'di ba? Yun ang lutang na lutang, eh. Tatayuan ko lahat ng mga statement ko dahil first hand information. Galing mismo sa presidential sister na ang kanyang sister-in-law na insecure sa kanya ay may inuutusang tao at pinagbidangan pa nga si Pebbles Talakera, napanood yun naman yung vlog natin, di ba? Na nagpapabili si Lisa ng siya. Bubu. Okay? Tapos na ang taning kay Senator Amy. Kaya 2024, tuloy-tuloy ang bakbakan natin. Yan yung January 5 na tinaningan nila ni Senator Amy Marcos na maglalabas ng video ng yung pulboronic video, 'di ba? Alam ko yung nag-request sa kanya no na ilabas niya, etong si Macanas, doon nagkakamali. Kasi naiipit na rin sila. Si Macanas hindi niya nakita. Sinasabi nila na kay Maharlika. Naiipit na hanggang sa eto na nagkaletse-letse na, pinagkanulo niya na kung sino yung kanyang source, ang kanyang puting ahas, si Amy. Tapos ngayon naman, si Digong naman. Hindi kasi nila matanggap na wala naman talagang Duterte magic na na kapag kumilos si Digong, talagang ang taong bayan maniniwala pa. 'Di ba? Wala na walang ganun. Wala na ang Duterte magic is just lang ito, it's an urban legend. Okay? Sa madaling salita, ito po ay kumbaga sabihin na nating nagkaroon because of the Marcos supporters, the Marcos loyalists. 'Di ba na tinanggap natin siya, binoto, pinagkatiwalaan. Kaya lang ang problema, 'di ba? Alangang suportahan pa natin, nakikita natin na taliwas sa interes ng bayan ng ginagawa ni Digong. Di dapat talaga nating, 'di ba? Iitsipwera siya. Oh. Kaya 'yun ang nararamdaman nila ngayon. And then eto nga maisog rallies nila. Pati yung rally nung kanyang nung may kaso siya diyan sa Quezon City Hall of Justice. Ano nangyari? 35 lang, at yung 35 na yun po sabihin ko sa inyo, some of them, siguro mga 5 o 10, ay mga Marcos loyalists. Mga nakikita na natin nung araw, yung mga pictures nila, nakikita na natin sa mga kilos ng mga Marcos loyalists. Tapos, campaign period, some of them, na-meet pa namin sa BBM HQ, tapos nandun din sa rally. Ano yung mga yun? Baka naawa sa kanila? Dahil kukunti lang sila? O baka po espiya? Yung personal call nila na mag-espiya kung ano ba talaga ang gagawin, ano yung plano ng grupo ng mga DDS. Pero talagang rito ay kukunti lang talaga sila. Nagpunta rin ng Liwasang Bonifacio. Yung sigaw ng suporta kay Sara. Ang problema, 35 lang din. 'Di ba? Kukunti lang din. Wala talaga. Okay. Tabi muna natin yan si Maharlika. Ito yung kanyang ebidensya na ipinagmamalaki na kapag lalo si Harry Roque, grabe. Pag nalaman daw ng taong bayan ito, magwawala na yung taong bayan, anak ng baka. Alam niyo, sabi ko nga mas na-excite pa kami na makita ito. 'Di ba? Kahit na ilagay pa nila yung pangalan diyan ng tao, wala akong problema kung sino yung mga pumirma diyan. But the mere fact na ito po ay maliwanag na hindi galing mismo sa loob ng PIDEA, di lalong hindi po ito kapanipaniwala. Wala ngang control number. Tapos wala rin naman itong kopya doon sa kanila, doon sa electronic database nila. Dahil hindi naman po nangangahulugan na ito po ay itinipe, hindi na po ito po pwedeng maging electronic material. Ito nga po mismo Ito, totong nakikita ninyo sa screen. This is already an electronic material.
Electronic material na ito. Anak ng kamote. 'Di ba? Ang lalakas lang nilang mambobo ng tao. Pinalitaw pa rito ni Maharlika na kasi katropa nito sa opisina ng Most Law Office, si Paquito Ochoa. Kaya ito yung humarang. Alam niyo ho, si Pinoy, nanliligwak ng tao yun kapag hindi niya kasundo ang aksyon. Bakit hindi niligwak si Paquito Ochoa? 'Di ba? Malaking bagay na 'to kay Pinoy. Yun ang hindi maipaliwanag ni ni Maharlika. Kasi napakalaking pagkakataon na 'yan kay Pinoy noon para talagang durugin etong si Marcos, si PBBM. Kasi ang isang pinag-iisipan noon na maging kandidato kapalit niya, ito yung isinusulong nila, walang iba kung hindi ang kanyang kapatid. Hmm. 'Di ba kaya nga may salita 'yun. Kapagka naglaban daw sila nito ni BBM o kung sino mang mga Marcos, pakakainin niya ng buhangin. Ayun, umani siya ng kung ano-ano mga sakit sa katawan, 'di ba? So, naku, sorry for former President Duterte kasi mukhang nilalayasan ka na ng mga dati mong kaalyado, 'di ba? Wala na. Pinapahamak ka na dahil wala ka naman talagang magic. Alam niyo kinakailangan ah, ipa-drug test natin dito ng live. Ito pong may mga palatandaan po ng sudden change of behavior. Yung biglang galit, 'di ba? Yung palatandaan na may tama na ang pag-iisip. Bukod sa ngiwi na gano'n na yung kabila, yung nakagano'n na. 'Di ba? Buti pa yung ibang nagdroga, ang ngiwi daw baba, sabi nila. Ang mahirap yung ngiwi, gano'n. Tapos putol-putol lang magsalita, parang paglalakad, hirap na hirap, 'di ba? Oh. Yun ang dapat. Tapos aminado na to keep him awake, up and running, ika nga, nagmamariwana. Saan magmamariwana? Natural sa Malacanang. Oo. Yun yung sinasabi ni dating Pangulong Duterte na, alam yan! Tinuro pa si BBM. Alam yan ng mga military. Siya yung siya yung magchuchongki doon sa Malacanang eh. 'Di ba? Tapos tuturo niya, si BBM ngayon ang nagko-cocaine doon. Sus Mariosep. Tapos hindi nila maituro yung ibang mga tao doon sa palasyo. Ay nako. Okay, iwan muna natin tong part na ito. Anak ng baka. Isipin mo, natawa lang ako kay Maharlika no? Tsaka yung panglalait kasi, kung i-apply natin yung panglalait ni dating Pangulong Duterte kay PBBM, na second year college ka lang, eto ano ba inabot ni Maharlika kumpara naman dito sa kanyang paboritong siraan, si Attorney Lisa, 'di ba? Na kanyang kinaiinggitan. Hindi naman niya kasi pwedeng anuhin yan pagsilosan. 'Di ba? Hindi niya pwedeng pagsilosan. Ang maliwanag lang rito, kinaiinggitan niya yan, si Attorney Lisa. Dating tinawag niyang Lisa Smugs, ngayon ginawa na talaga niyang Lisatanas ahas. Ay nako. So iwan muna natin tong katangahan ni Claire. Okay, and then move tayo rin sa ating next na topic. Oy. si Boots